Magandang kaarawan ng Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath! So, ako po ay kinakabahan, no? Kasi ito ay first time ko na mag-sermon dito sa unahan ng Divine. Para sa akin ay malaking opportunity ito para sa akin, no? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, ngayong 2024, kung bibigyan man ako ni Kuya To ng magsisermon ako dito sa unahan, ay akin itong tatanggapin. Ang sermon ko ngayon ay, mga kapatid, ay maiksi lamang, no? Sa tingin ko ay baka abutin tayo ng mga, pwede na siguro mga alauna, no? No? Joke lang. So, maiksi lang, no? Nakikita ko ay maraming pagkain eh. Kaya, para makakain na agad kayo ng maga, no? So, ang pamagat ng topic natin ngayong Sabado ito ay ang pamagat po ay the role of music in the life of the believer, no? Ano ba yung papel ng musika? No? Ano ba yung role ng music sa ating mga mananampalataya or tayong mga believer, no? As a Kristiyano? So, ano nga? So, meron tayong... So, sabi sa Colossians 3 verse 16, manahan nawang sagana sa iyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Ano mga kapatid? Sabi dyan, magsiawit tayo, no, ng mga salmo at mga himno. No, walang sinabi dyan na mga rock song, no? Sabi dyan, umawit tayo ng salmo at mga himno, no, na mga awit na pang-spiritual na awitin, no, mga kapatid. No? Wala dyan yung mga panligaw na mga awit, no? So, ang musika ay isang universal na wika, mga kapatid, no? Ano ba yung music, no? Sabi dyan, music is a universal language that speak to the soul in ways words alone cannot. No, mga kapatid? So, ang musika ay isang universal na wika na nagsasalita sa kaluluwa sa mga paraang hindi kayang gawin ng mga salita lamang. No? Ano ba yung musika, no? Ang musika nga dyan ay sabi, universal na wika. Ibig sabihin, naiintindihan natin mga tao, no? Kahit anumang kultura or wika ang meron tayo, naiintindihan natin ito dahil sa ang musika ay may kakayahang maipahayag ang damdamin, no? Ang ideya at karanasan sa paraang unawaan ng mga tao, no, mga kapatid. Mula sa simula, ang paglikha ng Diyos ng musika ay naging sentral sa pagpapahayag ng papuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Nung una pa lang, ibig sabihin, nung una pa lang ng paglikha ng Diyos ang mundo, nung nilikha pa lang ng Panginoon ang mundo natin, ang musika ay naging sentral na, Ibig sabihin, bago pa lang sabihin ng Panginoon, sabi na ng Panginoon, maghiwalay ang lupa at ang tubig at talaga ang libo-libong mga anghel ay nagsisiawitan at masayang nag-aawitan at namamangha sa kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang Biblia ay puno ng mga pagbanggit sa musika mula sa mga awit ni na Moises at Miriam, sa mga salmo ni David at ang mga awit na tinubos sa aklat ng pahayag. Tayo mga Seventh-day Adventist, para sa mga Seventh-day Adventist, ang musika ay hindi lamang isang anyo ng sining, Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagsamba
isang kasangkapan para sa ebanghelismo at isang paraan ng espiritual na paglago. Mga kapatid, no? Isinulat nga ni Ellen G. White na ang musika ay maaaring maging isang malakas na kapangyarihan para sa kabutihan, ngunit hindi natin nagagamit ng gusto ang sangay nito. No? At ngayon, tatalakayin natin, no, kung paano ang musika ay humuhubog sa ating paglalakbay sa pananampalataya at ang ating papel bilang mga kinatawan ng kaharian ng Diyos. No? So, music as worship, a heavenly experience. Music as a worship of heavenly experience, no? Sabi sa Psalm 96, verse 1 to 2, no? Sabi doon, "O magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw." No, mga kapatid. Ang pagsamba ay ang puso ng karanasang Kristiyano. At ang musika ay isang pundasyon ng pagsamba. Sa langit, pinalilibutan ng musika ang trono ng Diyos. Kung mababasa nyo nga sa Revelations 5:9-13, kapag tayo ay kumakanta sa pagsamba, tayo ay sumasama sa mga anghel sa isang paunang lasa ng papuri sa langit, mga kapatid. No? Ang musika ay nag-uugnay sa atin. No? Ang musika ay nag-uugnay sa atin ng emotional at spiritual sa Panginoon. No? Itinatampok nito ang ating mga kaisipan na nagpapahayag ng pasasalamat, paghanga at paggalang sa Kanya. No, mga kapatid? No? Gayunpaman, mahalaga ang uri ng musika na ginagamit natin sa pagsamba. No? Napakahalaga ng musika na ginagamit natin sa pagsamba dahil ang musika ay pinipili ito, pinag-iisipan natin. No? Hindi ito yung basta-basta na magpapasugtog na lang tayo ng kung ano-ano. No, mga kapatid, ito yung pinag-iisipan. No? Importante ito. No? Ayon kay Ellen G. White, ang musika ay bahagi ng pagsamba sa Diyos sa mga looban, sa itaas, at dapat tayong magsikap sa ating mga awit na papuri na magsanib sa pinakamalapit na posibleng harmonya ng mga kuro sa langit. No, mga kapatid. No? Pumili tayo ng musika sa pagsamba na nagbibigay galang sa Diyos, no? Na nakatutok sa mga liriko na tumutugma sa mga biblikal na katotohanan at mga melody na nagpapaangat sa espiritu. Ano, mga kapatid? May mga kanta kasi na kung makikita natin sa lyrics ay nandun na yung salitang, nandun yung pangalan ng Panginoon, pero yung mga kanta yung mga Lord patawad, no? Parang hindi na natin na-honor si God, no? Hindi na natin siya pinupuri, hindi na natin siya ginagalang, no? So, doon pa lang ay wala na agad, no, mga kapatid. So, iwasan daw natin yung mga musika na nakaka-distract, no, sa paggalang o nakakapag-abala sa karanasan ng pagsamba, no? Iwasan natin yung mga musika na hindi naman nakaka-distract naman sa atin, no? Iwasan daw natin ito. Ayun, music as a tool for evangelism, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Chronicles 16 verse 23, "Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw." No? Ang musika ay isang tulay na nag-uugnay sa mga tao mula sa iba't ibang kultura at pinagmula ng mga kapatid. May kapangyarihan itong magpahina ng mga puso o magpalambot ng mga puso natin, no? Magbukas ng mga isipan sa Ebanghelyo. Alam nyo,
kapatid, meron akong, based on my experience lang, no? Alam niyo sa amin, meron dyan sa aming, meron kaming kapitbahay, no? Maliit pa ako noon, mga elementary, I think, no? Mga, siguro, mga grade 1, grade 2, something like that, no? So, may tropa-tropa ako doon eh. Siyempre, ay kapag maliit kami naman na bata, kung saan ka makapunta ka doon sa mga kaibigan mo, punta ako doon sa bahay nila. Minsan, nagtatambay ako doon, naglalaro. Ngayon, meron silang matanda doon, no? Meron silang matanda na parang lola nila. Ngayon, alam mo yung kahit bata ka, nakakaramdam pa talaga ng awa, no? Yung nakikita mo sa isang tao na, alam mo yung matanda na hindi na yung hindi na masyado nakakagalaw-galaw, nakahiga lang sa kama. Ngayon, anong nangyari? Pumasok ako doon sa kwarto. Pasok ako. Umupo ako doon sa kama. Kasi ako, malapit kasi ako sa mga lola at lolo. Kaya talagang pag nakakita ako matanda ay hindi ako natatakot kasi ibang mga bata natatakot, no? Ay naiisip ko si Lola Sulming doon kasi ay matanda na rin yun, ay mga 80 plus na rin siguro yun. Ay pag nakita ko ay si Lola Sulming ay mga matanda na, 80 na, parang nung pamangha lang ako kasi ay sa panahon ngayon ay matanda na. Pero subalit ay wala na yun, na wala na siya, yung matanda na yun. So, ayun, kumanta ko, kinantan ko siya. Siguro, ay, hindi ko lang matandaan talaga yung mismo pinamit ko, pero parang ang awit ko doon ay give thanks, no? Ngayon, awit ako, give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks. Diba, kinanta ko yun. Alam niyo mga kapatid, pagtapos ko awitin yung kanta na yun, nagpasalamat siya sa akin. At ramdam ko yung pasalamat niya sa akin na parang lumambot yung puso niya, no? Kaya doon ko na-feel, no, yung kahalagahan ng musika sa atin, no? Kung gaano ka-powerful yung musika sa buhay ng isang tao, no? At pagtapos noon, dahil sabi niya, kanta ka ulit, di kanta rin ako. Bumanta rin ako, pero hindi ko na maalala kung ano pa yung mga kinanta ko sa kanya, no? Pero kinanta ko siya, no? Maraming tao ang nakatagpo kay Kristo sa pamamagitan ng kagandahan ng mensahe sa musika bago pa man makarinig ng sermon, no, mga kapatid. Maraming mga tao ang nakatagpo kay Kristo bago pa, no? Katulad ng mga special number, no? Yung mga kanta na yan, maraming mas nakikilala ang mga tao sa Panginoon dahil sa kanta. Doon sa message ng kanta, no? Siguro dahil lumambot din siguro ang puso nung kinanta ko na dahil siguro doon sa message ng kanta, no? Give thanks, no? Magpasalamat. So, alam nyo mga kapatid, kaya tayo nag-ano no? Kaya tayo, paano ba natin ginagamit ang musika bilang isang tool, no? Bilang isang instrumento sa iba, no? Kinakantahan ba natin ang mga kapatiran natin, no? Kaya nga, di ba tayo kumakanta sa mga kapatiran natin na may mga sakit, di ba? Nag-visit tayo. Pumupunta tayo sa kanilang mga bahay, yung mga kapatiran na natin na hindi na nakakasimba dahil sa kanilang nararanasang mga sakit, no? Hindi na sila nakakapagsamba, kaya nag-visit tayo sa kanila, kinakantahan natin sila para i-remind sa kanila na ang Panginoon ay nandyan na sa kanila, hindi sila papabayaan, no, mga kapatid. Kaya sa mga BOY, pagtapos ng BOY, pagtulog, worship, pagtapos pupunta sa mga bahay at magkakantahan, minsan hindi pa nakakain, gutom na, no? Pupunta sa mga bahay, magkakanta dun sa napapalibutan nilang baryo, sa kanilang nasasakupan, pagkatapos ng pag nag-BBOY kung umaga, kinakantahan natin ang ating mga kapatiran, no? Katulad pumupunta tayo sa mga bilangguan dyan sa BJMP, sa plaza, di ba? Pumupunta tayo dyan, kinakantahan natin yung mga nakabilanggo, no? Nag-share tayo ng mga salita ng Panginoon, kinakantahan natin sila, no? Sa pamamagitan ng kanta, nang sa ganun ay
maisip nila na nandyan lang ang Panginoon para sa kanila. No? Ito ay nagbigay ng makapangyarihang halimbawa katulad nila Pablo at Silas, no? Mga kapatid, matatagpuan natin sa Acts 16 verse 25. Sila ay nabilanggo, di ba? Mga kapatid, sila ay nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. At nang sila ay nabilanggo, ay dahil sa kanilang pananampalataya, ay sila ay kumanta, no? Bumawit sila doon sa bilangguan. At anong nangyari? Bumukas yung mga gate. Bumukas yung mga gate at namangha yung mga nakabilanggo doon. At yung humuli sa kanila, kasi ngayon hinuli di ba sila dahil sila ay nag-preach, no? Kinakalat nila yung salita ng Panginoon, hinuli nga sila. At yung naghuli sa kanila, nakita mismo yung nangyari na yon, no? At namangha at natakot din, no? Kaya nga, yung humuli sa kanila na yon, yung bago bumukas yung mga gate, nung kumanta sila dun sa bilangguan, ay may gagawin sanang masama, pero ang sabi nila Paul at Silas, wala silang gagawin, hindi sila aalis doon. Kaya ang nangyari, natakot yung humuli sa kanila. At ang nangyari, na-convert pa nila yung humuli sa kanila. Sinamahan sila na makaalis doon sa bilangguan si Paul at si Silas. At na-convert pa yung humuli sa kanila, no? Dahil lang sa kanilang pag-awit at pagpanalangin sa Panginoon, no? Nagdala sa pag-convert, no? At kasama ang kanyang sambahayan nung nanghuli sa kanila ng mga kapatid. Gayon din ang mga Seventh-day Adventists, no? Tayong mga Seventh-day Adventists ay gumagamit ng musika sa mga evangelistic na pagsusumikap sa buong mundo, maging sa pamamagitan ng mga puro, gospel, concerts o individual na ministeryo, mga kapatid, no? Isinulat ni Ellen G. White, sa bawat lugar naririnig ang tunog ng awit, mga awit na papuri at pasasalamat sa Diyos. Gaano kadalas ang mga tinig ng mga kalalakihan at kababaihan na kumakanta, pumapailan lang na nagigising ang mga pag-iisip tungkol sa Diyos, mga kapatid, no? Paano natin magagamit ang musika upang maabot ang ibang mga tao, no? Magbahagi ng mga awit, no, na nagpapangat sa komunidad, makipaglahok sa mga music outreach, no? Mga music outreach programs o magyaya sa iba na sumama sa pagkanta ng papuri sa mga evangelistic na mga pulong, no? At meron tayong pangatlo, no? Music and personal spiritual growth, no? Sabi sa Psalm 108 verse 1, ang aking puso'y matatag, O Diyos. Ako'y aawit, ako'y aawit ng mga pagpuri ng aking kaluluwalhatian. No? Ang musika ay hindi lamang para sa sama-samang pagsamba o outreach. Ito rin ay personal na pagpapala para sa mananampalataya, no, mga kapatid. Ang isang himno na inaawit ng mag-isa, isang melodiya na tumutugtog sa isang instrumento o kahit ang pakikinig ng isang banal na awit ay maaaring magdala sa kapayapaan, pag-asa, at pagpapagaling. Pinaalalahanan tayo ni Ellen White, no? Sabi na ang musika ay maaaring mag-angat o magpababa sa kaluluwa. Sa wastong paggamit, ang musika ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos na nilikha upang itaas ang mga kaisipan sa mataas at marangal na mga tema, upang magbigay inspirasyon at itaas ang kaluluwa. Gayunpaman, ipinaalala rin ni Ellen White na ang musika ay magagamit ng mali, no? Upang ilayo tayo sa Diyos, no? Ginagamit ng kaaway ang musika para ilayo tayo sa
sa Diyos o sa ating Panginoon. No? Madalas gamitin ng diablo ang musika upang makaapekto sa ating mababang likas na pagnanasa at i-distract tayo mula sa mga banal na mga bagay. No? Alam niyo, kaya may mga tao talaga na kung makikita nyo ay hindi talagang pagkakanta sa labas ay G, no? Okay. Pero once na pinakanta niya na siya sa simbahan, hindi niya kaya. No? Parang nahihiyak pa, parang natatawa pa minsan dahil ang kakantahin ay pang religious, so mga pang-spiritual na kantahin. No? May mga ganong mga tao mga kapatid. No? Bilang mga Adventista, no? Kinakailangan natin maging maingat at tapat sa pagpili ng musika sa ating pinapakinggan. No? Maging maingat tayo sa ating pipiliing musika, no? Sa ating mga pakikinggan. Kasi kung ano yung napapakinggan natin, yun din yung sinasabi natin or yun din yung kinakanta natin. Kung yun lagi yung mga kantang naririnig natin, ay yun lang lagi ang naririnig natin. Yun din ang kakantahin natin. Maglaan tayo ng oras, mga kapatid, upang maghanda ng isang playlist ng mga banal na awit at himno na nagbibigay inspirasyon sa atin. Gamitin ang musika sa ating personal na debosyon upang magnilay-nilay sa mga pangako ng Diyos at magmuni-muni sa kanyang mga katangian. No? At pang-apat, mga kapatid, music and the great controversy. No? Sabi sa Psalms 101 verse 1, aking aawitin ang kagandahang loob at kahatulan sa iyo. O Panginoon, aawit ako ng mga pagpupuri. No? Ang musika ay isang larangan ng labanan sa dakilang tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama. No? Ibinigay ng Diyos ang musika bilang isang kaloob sa katauhan, ngunit sinikap ni Satanas na sirain ito. No? Ang musika, hindi lang yan ginawa yan ng Panginoon, no? Para purihin siya, no? Pero ginagamit din yan ng ating kaaway para ilagay tayo sa Panginoon. No? Bagamat may kapangyarihan ang musika na dalhin tayo palapit sa Diyos, maaari rin itong gamitin upang mawala tayo ng damdamin laban sa kasalanan at ilayo tayo sa Kanya. Ayun niya, mga kapatid. No? Nagbabala si Ellen White. Sabi niya doon sa book, walang putol si Satanas sa musika kung magagawa niya itong maging daan upang makapasok sa isipan ng mga kabataan. No? Wala talagang putol si Satanas niyan kasi kung yun naman yung way niya, kung yun yung pwede niya maging daan para makapasok sa isipan ng mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa ating lahat. No? Kaya kinakailangan nating maging mapanuri sa musika na ating pinakikinggan. Tinitiyak na ito ay naaayon sa mga prinsipyo ng katotohanan at kalinisan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung ako ay maliit pa, mas maliit pa sa listado ko ngayon, no? Mas maliit pa, mga elementary pa lang ako, hindi pa ako pumapasok kasi natuto akong umawit. Ay mga 5 years old ako noon. No? Tanda-tanda ko pa. Hindi ako makaawit pag wala si Ma'am Jo sa akin tabi. No? Kaya nagpapasalamat din ako kay Ma'am Jo. Kasi isa siya sa naging daan o naging way ko kung bakit hanggang ngayon nakakakanta ako dito sa unahan at nagagamit ko ang talento ko sa Panginoon. No? Simula maliit pa lang ako, siya na yung bumubog sa akin, siya yung tumulong. No? Kasi nung 5 years old ako, namatay nung si Lolo. Ngayon, pinakanta ko ni Ma'am Jo. Nung parang pinakanta ko ni Ma'am Jo sa amin. Siguro ay nakitaan ako ng piling mag-awit. Ay, ayun, nagtuloy-tuloy hanggang sa kumakanta na ako sa mga, pag may mga batay, pag may mga divine, no? Pag mga simba, sa mga gabi, pag sa mga malalakihang pagsamba, pag sa mga
kumakanta ako, no? At nagpapasalamat ako kasi na-discover ko na binigyan pala ako ng Panginoon ng talento sa pagkanta. Kaya, thankful din ako, no? Sa race kasi pagtapos akong makawala kay Ma'am Jo na talaga kaya ko nang maghanda ng sarili kong kanta, ay sila naman yung kasama ko na, no? Hanggang ngayon, sila yung nakakasama ko. Kaya pag sinabing race at sinabing bagong youth ng bagong bayan, ay kakanta yan. Kasama ko silang lahat, kakanta kami sa unahan. Kaya thankful ako kasi meron akong mga kasama sa church na mga kabataan na kahit sa times na talagang nawawalan ka talaga ng gana, no? Lalo pag sumimba, ay sila yung isa sa mga aakit sa'yo na sisimba, no? Kaya napakalaking tulong sa akin, no? Kaya piliin din natin yung mga friends natin, mga kapatid. Kasi yan din ang tutulong sa atin. So, ayun. Kaya nga nung maliit pa ako, ay pag sinabing si Dudot ang kakanta, ay pag sinabi ko kay Ma'am Jo, ay ako nakakanta, Ma'am. Paano kakantahin ko? Ay, is life for mine nakakantahin ko, Ma'am. Wala na akong ibang kantahin, yun lang. No? Yun lang ang kakantahin ko. Kaya tinuruan din ako ni Ma'am Jo ng mga panibagong kanta, mga overnight, no? Mga City on a Hill, marami, no? Kaya thankful ako dyan sa ninang ko na yan, no? Hindi ko lang nasasabing ninang, nasanay sa teacher kasi ay lumaki akong teacher siya kasi siya ay teacher ang tawag ko sa kanya, no? Kaya pag sinabing si Dudot ang kakanta, is life for mine, no? Kaya ngayon, isa sa naging paborito ko nung maliit ako bata, no? Maliit pa ako, na kantahin ng is life for mine. Pero ngayon, hindi ko na siya abot. Hindi ko na siya abot. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung kanta na yun, kahit chorus lang, mga kapatid, no? Dahil hindi ko na kaya, masyado na siyang mataas sa akin. Sabi niya ay, is life for mine, is life for mine, how could it ever be that he who died, God's son who died, saved like a wretch like me, God's son who died, he gave his life for mine. No? Sabi nga sa kanta na yan, no? Niligtas tayo ng Panginoon, no? Na nagkasala tayo, pero tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. At ngayon, bago tayo magtapos, mga kapatid, no? Manalangin para sa karunungan sa pagpili ng musika para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Turuan ang mga kabataan sa inyong simbahan at tahanan tungkol sa espiritu na epekto ng musika at gabayan sila sa paggawa ng mga pagpiling nagbibigay karangalan sa Diyos. No? Ang musika ay isang kaloob mula sa Diyos, mga kapatid. No? Nanilikha upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, ipahayag ang Kanyang pag-ibig sa mundo at palaguin ang ating espiritual na buhay. No? Bilang Seventh-day Adventist, no, tinatawag tayo na gamitin ang musika ng may layunin at karunungan. Tinitiyak na ito'y magpapalit sa atin kay Kristo, magpapalapit sa atin kay Kristo at magpapakita ng pag-asa sa Kanyang nalalapit na pagbabalik, mga kapatid. Kaya nga, tanggapin natin ang payo sa Psalms 100 verse 2, sabi diyan, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. No? Magpasya tayo ngayon, mga kapatid, na gamitin ang musika bilang isang kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magsimula tayong kumanta ng bagong awit, hindi lamang sa ating mga
tinig, kundi pati na rin sa ating mga puso at buhay hanggang sa araw na sumama tayo sa makalangit na korona. Ito lang aking dalangin sa pangalan